Good guys, for today's video, TVS scooter type 110 and nagkaroon problema sa kanyang throttle cable. So ay biglang naputol at ayaw nang tumakbo. Mandar kanyang motor pero ayaw nang tumakbo guys. So ito, naputol ang dulo. So ito guys, kinalawang na siya no. Kaya naputol ang kanyang dulo ng kanyang throttle cable na connect sa kanyang piston ng kanyang carburetor. Sa kalawang na yan, ang dahilan kung bakit naputol. So ito yung original cable niya guys. Pumunta ako sa bayan at naghanap kung anong kapareha o meron ba mga plug and play na cable na ganito, pero sad to say guys, wala talaga akong nakita no. Kaya mahirapan tayo maghanap ng ganitong design ng mga pisa ng mga motor kasi nga is hindi na ganong karamihan ang tumatakbo ng mga scooter na TBS. Siyempre guys, hindi tayo wala na pag-asa kasi meron tayong huling alas para makahanap tayo ng cable na may kabit sa ganitong motor kahit na hindi tayo makahanap ng original. So ito na guys, yung pinaka last option natin na cable, walang iba kundi ang Mio. So Mio Sporty po ang gagamitin natin throttle cable since ito ay may kahabaan din at halos magkapara din ang taas ng ating stock na throttle cable. Kaya lang guys, may problema tayo. Hindi siya plug and play no. Yung lagayan natin throttle pipe, pwede siya. Good siya, wala siyang problema. Dito guys, walang problema dyan. Kaunti lang problema dyan. Pero di naman ganong kaproblemahan. So ang pinaka-problema is yung dulo no. Kapag kayo ay nag-DIY, tuturo ko sa inyo guys kung paano diskartehan ang ganitong design ng mga throttle cable. Puputulin natin itong dulo guys to. Kasi nga ang dulo ng carburetor ng Mio Sporty is diaphragm type. Kaya nga nipple yap ng dulo niya. Di katulad dito guys sa ating TBS XRM na 110. Kaya maliit lang ang dulo ng ating throttle cable. So kailangan natin itong i-convert ng ganitong design na pang XRM na 110 ang dulo guys. Yun, papatuloy natin yung nipple na yan. At itong naka-ilbo na metal o tube ay kailangan tanggalin natin yan guys sa kanyang kalagayan. Mamaya ituturo ko siya guys. Ganito lang ang diskarte. Una natin gawin ay napaka-basic lang guys. No? So kailangan mo natin siyang gayahin ang ganitong forma sa dulo ng cable na ito. So para masimulan ang trabaho yan guys ay kailangan putulin natin ang dulo ng nipple na yan gamit ang ating pinakamatulis, pinakamatalas na plier. Yun o. So kailangan putulin lang natin yan guys, yung dulo na yan. So kailangan gamit yun ang matalas na plier para hindi mabuwag yung dulo ng ating cable. Para intact pa rin. Tulad nito guys. Next, syempre, since naputol natin yung dulo, ay kailangan tanggalin natin ang elbow na yan. So paano ba tanggalin? Napakasimple lang. Kuha lang kayo ng lighter at sunugin nyo lang o painitin nyo lang ang part na yan guys. Kahit mga 1 minuto lang siguro pinakamataas no. Para lumambot yung rubber niya sa loob. Tapos pwede na natin siyang hilain. So pag-feel natin na medyo mainit-mainit na ang ating elbow. So yan, medyo mainit siya guys. Pwede na natin siyang hugutin gamit ang plier. Yun. So di ba? Ganyan lang po, pinakadaling paraan, lalo na sa mga nagaplano, nagbabalak magpalit ng throttle cable ng mga scooter na Rossi, TBS o ibang brand. As long as hindi nabibilang sa Mio Sporty. Kasi hirap talaga makahanap ng design ng mga throttle cable na stock ng ganyang mga design ng mga motor. So, since naputol natin guys at tanggal natin elbow, syempre ang pinaka-next natin gawin is kailangan gayahin natin ang ganitong design guys para makabit natin sa kanyang motor. Yung dulo. So paano ba? Napaka-basic din guys. Before natin inangin ito, kailangan natin ipasok yung cable natin sa kanyang cap ng kanyang carburetor. Kasi dito, may estimate natin kung gaano o sobra ang haba ng cable na ito guys. So isuksok mo natin ito no. Kailangan isuksok kasi nga isihinang pa natin ang dulo nito. Kapag hindi natin isuksok to guys o ipapasok, mahirapan tayong isiksik yan kapag nahinang natin ang dulo niyan. So, kailangan natin siyang isuksok. So, ito na ang magiging itsura niya. So, dito natin may estimate kung sobra ba o sakto lang ang haba ng ating cable. Hindi ba natin paputulin or paputulin. So, sa part nito guys, no, nung natapos ko ang trabaho ito, no, sakto lang pala ang haba ng cable na ito guys. So, di pala siya kailangan putulin niya. Kailang naputol ko sa part na ito. So, kung napanood mong video nito guys, no, yung taas na yung sakto lang pala. Nung kinabit ko ang throttle cable niya sa kanyang throttle pipe. So, since naputol natin ito, napadi lang guys, magbawas lang kayo ng cable o magbawas lang kayo ng sa ibabaw o kable niya guys. Para magkaroon lang dyan ng adjustment dyan sa pinutol natin. Para haba yan.
So dito sa part ito guys, na medyo nagkamali ako, pero okay, ox na naman siya. Kasi magbabawasan tayo ng cable sa takip ng kanyang carburetor. Kasi na-actual na po natin ang pagkabit niyan pagkatapos natin siyang paandar. So pinotol ko mo lang dito sa part nito para makita ko sa inyo guys kung anong next natin gawin kapag pasok na natin ang kanyang cap sa carburetor. So yan guys. Ang next natin gawin is siyempre babawasan natin ito ng kaunti ang ating cable kasi sa tingin ko medyo mataas lang siya sa part na yan guys. Pero tulad sinabi ko nung una, sakto lang pala ang haba na yan, no? Kaya lang naputol ko siya. Sige lang, pwede lang natin yung bawasan sa taas, yung kable. Pasensya natin, hindi ko napatay sa inyo kung paano ko binawasan ang kable na yan guys nung nasubrahan ko ang pag-cut ng cable na yan. Pero sa totoo lang, sakto lang pala ang taas, no? Kasi nga yung allowance ng total pipe natin is napakahaba. Hindi ko yun binawasan, no? Doon ako nagbabawas sa kanyang cable since mataas naman ang cable ng Muse 40. So, babaw ng cap na yan guys. Pwede tayo magbawas dyan ng ilang coil o ikot ng kanyang kable. So, naputol ko na siya. So, kailangan natin linisin ang pagputol. So, ito na guys. Nabawasan na natin siya. So, ang next natin gawin is ito ng pinaka last part para maging kumpleto na ang ating pag-convert ng kanyang throttle cable ng TBS 110 automatic. So, siyempre kailangan natin hinangin ang dulo na yan guys para meron siyang pang stopper sa ating piston. So, ito, dapat ganyan pong itsura ng dulo guys ha. Hindi na buhol-buhol yung kanyang kable. So, dapat intact pa rin. Dapat gamit kayo ng matalas na plier para maganda yung pag-cut nyo sa dulo. Kasi kapag nagbuhol yan, mahirapan tayong ihinang. So, hinangin na natin. Depende na sa inyo kung gaano kalaki yung tama-tama lang na magiging stopper siya ng ating piston at hindi matatanggal. Dapat mainit din ang yung soldering iron kapag naghihinang kayo ng dulo ng ating kable para kapit na kapit talaga. So, tulad lang nasa video guys, kailangan natin siyang lagyan ang dulo kasi ito magiging stopper ng ating piston. Okay. So, kaya tips ko sa inyo, kailangan mainit ang soldering iron at saka ang paghinang nito ay sakto lang. Oh, yun. Ganito po. Maliit lang siya, no? Ang importante is hindi matatanggal yung piston kapag hinila natin ang kanyang throttle pipe. Kung nag-accelerate pa tayo guys na lang. Kapag medyo nalaitan kayo, pwede din lakyan nyo ng kaunti. So, tulad guys. So, pasensya hindi na zoom. Yun, klaro-klaro. Hirap maka-focus ang ating camera. Importante is, meron nalagyan natin siya ng dulo. Yun, no? Yan. So, ito na siya guys, oh. Since tapos natin siyang mahinangan yung dulo o magiging stopper ng ating piston. So, try na natin siyang isoksok. Dito guys. Importante talaga sa part nito is hindi matanggal yung piston. Yung dulo na yan guys. Kasi kapag natanggal yung hininang natin, asahan nyo, titirik talaga takbo ng ating motor. Pero andar ang ating makina. So yun, try mo natin. So goods naman siya, no? So far. So ilagay natin yung spring. So ilagay natin yung spring guys para matry natin may lahila kung functional ba ang ating bagong cable. So ilagay natin itusok natin ito sa kanal ng ating piston. So, ito na maging itsura niya guys. Ganun lang. Yun, no? Diba? Kahit kayo kaya yung mag-DIY kapag naka-experience yung motor ng ganitong senaryo na malayo sa mga shop at siyempre yung mga shop na hindi tumatanggap ng ganitong senaryo guys. Kayo kapag nakita yung video ito, malaking tulong ito kapag nakaplano kayong bumili ng throttle cable na walang available. Okay. Ayos na ayos. So, ngayon guys, siyempre para matry natin, kailangan natin ikabit ito sa kanyang motor para matest na natin kung gagana ba ang ating trabaho. Ay, syempre, before natin ikabit pala ang ating bagong throttle cable guys, para smooth ang paghila natin sa ating silinyador, ay lagyan natin ng oil ang ibabaw guys. Kahit mga kaunti lang, importante is malagyan natin siya ng oil o malubricate para haba ang buhay ng ating kable guys. Yung oil na yan nagsisilbing pangpatagal sa buhay ng ating kable. Kapag walang oil sa inyo guys na mabilis makapasok yung mga dudmi, saka yung mga kalawang na siyang naging dahilan kung bakit napuputol ang ating kable. A few minutes later. At ito na nga guys, nakabit na natin ang kanyang bagong kable. Siyempre ito na yung pinakahuli is ititest na natin siya. O natin kanyang susi.
At panirenta ng kanyang motor. Let's go. Oh. Mura sa Musul. Oh my God! Wow! At yun na guys, napaka-effective lang ating pagdi-DIY sa kanyang motor. Pag-convert natin ang Muse Forte sa kanyang kable. Sana may tunan kayo sa ating pagdi-DIY. Maraming salamat at syempre, see you sa aking next video. Ride safe. God bless.